Para sa mga pulpul. Para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabubuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire at gaya po ng dati tayo po ay mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Tayo po ay napapakinggan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sabayan po na papanood tayo sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng TV Plus at digital boxes. Samantala, tayo po ay nasusundan din sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa FB. At sa gawing kanan po ng ating live streaming, meron po tayong chat room. Maaring itype ang inyong mga reaksyon at yun po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Maaari din po kayo tumawag para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan at mga text line kung saan maaring ipadala ang inyong mga mensahe. Makakasama po natin sa ating technical side ang ating technical director si Braille. Hanggang mamaya po, ano? Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Gaya po ng inaasahan na mga kaibigan ay absuelto po si Albayalde, si dating PNP Chief Oscar Albayalde, doon po sa kinasuhan mga kaibigan ng DILG Santissima. At tinanggap na po ni Vice President Leni Robredo ang posisyon na inalok sa kanya bilang co-chairman ng ano ba tawag mo ron? Ng mag-co-chairman doon po sa kampanya laban sa illegal drugs. Ano sa palagay ninyo?
Ano po magiging resulta, mga kaibigan? Sa pagtanggap na yan ni Vice President Leni Robredo sa inalok na posisyon sa kanya ni Presidente Duterte. Ang dami naghuhulaan dyan mga nagbibigayan ng reaksyon, lalo na yung mga bibig akala mo, mga kaibigan matatalim ang bibig sa paninira kay Leni Robredo paano ngayon yan? Kasama na siya sa gabinete ni Presidente Duterte. Ano ine-expect nating mangyayari, mga kaibigan? Hindi pa nga ho nakakapag-umpisa, mga kaibigan, katatanggap pa lang, mula pa nung ialukin ng pwesto hanggang sa ngayong tinanggap na, puro negative itong mga nagpapanggap na nagmamalasakit kay Presidente Duterte. Ano po? Imbes na ang isipin, mga kaibigan, ay magkaroon ng reconciliation. Para saan ba reconciliation? Sa kanila? Hindi ho, para sa bansa. Itong mga walang alam kasi, tira ng tira. Yun naman mga iba, ayaw talaga. Alamin natin ang dahilan, huhulaan na lang natin, tayo mga babasahin na lang natin ang mga sitwasyon. Bakit, itong pagtatalaga kay Leni Robredo, sa kabilang banda, meron din namang mga tutol. Unang-una na, yung mga kasama niya sa partido nila, yung Dilawan LP. Kung tawagin ng ibang mga Dilawan. Di ba yan ang mga unang kontra na tanggapin ni Leni Robredo? Ito namang kabila, walang pupuntahan yung tao Ito naman mga nagpapanggap sa administrasyon, puro mura, kaya mahalata mo na magiging epekto mga kaibigan kahihinatnan nung pagpwesto ni Leni Robredo At marami pa hong iba, lalo na itong pork barrel, mga kaibigan, na nilalagyan na naman ng ibang pangalan, kunyari, pero yun din ho yun pork barrel. Ang tawag naman dyan, parking. Nakaparking yung pondo, mga kaibigan, na sasandukin ng mga mambabata sa Kamara. Makikinabang lang dyan si Cayetano at yung mga congressman. Baka nga naman sakali, tumakbong presidente si Cayetano, ito'y laway na laway baka makuha niya suporta ng mga congressman. Pera ng taong bayan naman ang ginagamit. Ang ikinukumpormiso yung buwis ng mamamayang Pilipino na mananakaw, po. Sabi ng iba set up daw yung Ito mga kasamahan ni Vice President Leni Robredo itong nagsasabi set up daw yan yung pagkaka-alok kay Vice President Robredo na pwesto na tinanggap na po ultimo yung spokesman niya sabi bakit daw tatanggapin ang pwesto kasi walang laman ganito. Yan, pag-usapan natin yan po. Kasi ang victim dito talaga si Robredo kung tutuusin ninyo walang pupuntahan hindi ho ba? Ang tanging kasalanan niya lang hindi ho yung mga inaakusa sa kanya.
Kasi yun yung mga pinaiimbestigang pinoprotesta pala na mga balota, hindi ba? Ang lumabas, lumaki pa yung boto niya. O no, di sinungaling yung mga yung mga Supreme Court. Sinungaling yung ebidensya, ganun ba yun? Ay, siyempre, mamaya malalaman natin kung bakit, mga kaibigan. Fishing expedition na nga eh. Alam nyo, pagka nagkaroon ng diferensya sa isang balota pa lang, halimbawa sa isang bulto, eh medyo na yun, tagilid na ho yun. Eh dito, hindi ho, baliktad. Nadagdagan yung boto. Ibig sabihin, hindi lahat ibinilang sa kanya. Tapos siya raw ang mandaraya, di ho ba? Eh kasi hindi, hindi nag-iintay ng resulta katulad nito. Mga kaibigan, kinukutya si Leni Robredo dyan, mga yung mga pro-administration kuno, Tawasin nyo yung mga yan, mga kaibigan, yan sila bato na yan. Mag-iba ng presidente dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo, kundi yan ang mga number 1 lollipop, kahit di nila kapanalig. Napanood na natin yan Meron tayong inaasahang tatawag po ngayon, mga kaibigan. Ewan lang natin kung makakatawag po siya. Inaantabayanan po natin yan. May isa pang issue Pero mabuti siya na po magbalita sa atin. Tungkol ho ito sa isang babaeng manggagancho. Alam nyo, kliyente ito ni Atty. Topacio. Nauto niya na naman ito. Ang ipagtaka lang ninyo, saan ka nakakita? Si Atty. Topacio, mga kaibigan, pinangangalandakan niya, legal counsel daw siya ng BACC. Ano yung BACC? Di ba? Volunteers Against Crime and Corruption. Pero mga kaibigan, pagka sinuri ninyo at pinag-aralan po ninyong mabuti, ito si Topacio, ang nakapagtataka po, ang kanyang mga kliyente, kundi kriminal, corrupt. Di ba? Sige, pansinin ninyo kung di totoo. Kaya ngayon, itong mga manggagancho ay kanya namang ikanganalin lang na naman ito. Alang mangyayari sa kaso nito. Wala pa na ipanalo yan Kasi hindi naman talagang trial lawyer yan Ang mga trial lawyer, yung mga kamukha ni Atty. Toto Kausing, yan. Yung mga kamukha ni Topacio, yan, yan? Trial by publicity. Itong mga trabaho nito mga ganitong klaseng abogado, mga kaibigan, mahina ito sa kaso. Ni kahit sa bunganga, mahina yan Ang laki na ng bunganga niyan Halos yung bunganga niya, kalahati na ng mukha niya Mga kaibigan, ito ang style ng mga ganitong klaseng abogado. Ito'y nanggagamit ng media, bayad dito, bayad doon.
Wala pang hinawakang kaso ito na hindi nagkaroon ng publicity. O kaya pagka yung mga sensational cases, tsaka mga celebrities, mga kilalang tao involved, parang ano yan yung gate crusher sa handaan. Bigla na lang susulpot yan na parang kabuti. Kala mo nabasa ng ulan. Eto na po, magpe-press release na, magpapa-interview. Ay, Channel 2, Channel 7, puntahan niyo ako rito. Meron akong sasabihin. Puntahan naman. Ay, ikaw, radio station. Periodiko. Puntahan nyo nga ako't meron akong kaso ritong hawak. Yun. Yung kaso, dinadala niya sa media. Trial by publicity. Isa lang naman ang intensyon nun pabilibin yung kanyang kliyente. Ba malakas sa media itong abogado ko nakuha. Si Dennis Cornejo nga, di ba bibingka? Yung bibingka niya, attorney's fee. Bilib din ako rin sa Dennis Cornejo na yun, no? Yung mukhang yun. Isipin ninyo. Si Graciano Claudine. Wala, hindi na sikmura. Hindi na sikmura ni Claudine. Kaya nagpupunta yan sa media, yun. Gusto niya ma-impluwensyahan niya yung resolution ng kaso. Ganyan di ba? Mga kaibigan. Pagdating naman sa husgado, nasa husgado na dumadaldal pa. Contempt yun di ba? Mga kaibigan, tayo nga, binabanggit lang natin ang kaso pagtapos na. O kaya nakasampa pa lang sa piskal, yan. Kahit nga nakasampa sa piskal, hindi natin tinatalakay. Kaso ko na yun, Eto, mga kaibigan, si Topacio, hindi ho trial lawyer, trial by publicity. Ito hong si dating Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde ay hindi po kasama sa sinampahan ng kaso ng Department of Interior and Local Government. Ang nakasuhan lang po ay yung 13 na mga mga tauhan niya nung araw sa Pampanga, sinampahan po ng administrative lamang, na kaso. Dahil daw sa pagnanakaw ng mga droga, isipin ninyo. Ay ayon po sa DILG, at Philippine National Police Review Committee, para mo nang sinabing hometown decision. Kaya nga kaya nga sabi natin nung araw, yun ang lumalabas ngayon, di ba? Ang daming nagsasabi na ihiwalay na raw yung IAS. Internal affairs yun ng PNP, yun na nag-iimbestiga. Di siyempre, kanino susunod yan? Doon sa mataas na PNP official. At doon sa DILG. Ngayon, yung hindi pagkakasampa ng kaso dito kay Albayalde, mga kaibigan, si Anyo na rin na nagsabi niyan Hindi ho ba na hindi sasampahan ng kaso
si Albayalde, ayon daw kay Presidente Duterte. Di ba lumabas sa dyaryo? Dangan nga at lamang kahapon wala tayo kasi alam nyo, matindi yung dumali sa akin Isang araw akong nakaratay Hindi ako nakakain. Halata naman biglang pumayat ako, di ba? Kayo man ang dapuan nung dumapo sa akin, mga kaibigan. Para kayong na African swine fever. 15 beses kang papasok at lalabas sa CR. Yan. Ngayon mawalang galang baka may kumakain. Yun ho, kumbaga lumilitaw na yung pagbaba talaga ni General Albayalde, ano yun? Talagang merong kondisyon. Yan. Merong kapalit. Una, makukuha niya full retirement niya. Mga kaibigan, di ba? Kaya nga ang tawag dun sa kanya on leave, di ba? On leave, pero man ganun. Parang on leave siya. Hindi siya nag-resign. Hindi para mamalagi yung kanyang sa serbisyo hanggang sa dumating yung compulsory age retirement, di ba? Na 56 years old. Ngayong buwan yun Anong petsa yun? Ibig sabihin yun ang kondisyon na napag-usapan nila at ginarantyahan ni Presidente Duterte. Para bumaba ka na lang sa pwesto, hindi ka na lang kakasuhan at makukuha mo rin ang iyong mga benepisyo bilang isang nagretirong PNP chief. Yan, mga kaibigan, lumalabas dito, hindi nakasuhan si Albayalde, nagagalit ang mga senador. Dahil 15 o 19 daw po silang pumirma doon sa recommendation na makasuhan itong si General Oscar Albayalde. At may mga sinasabi, yung mga, tawag mo rito, yung mga senador, di ba? Dismayado sila. At nung una pa lang, totoo naman, nagkatotoo rin, maging pangkaraniwan tao rin naman kaya lang, nasabi yun ng mga tao. Halimbawa, kamukha ni General Mayor, na ngayon Mayor Benji Magalong, na paniwala nila, mga kaibigan, mahina talaga yung isinampang kaso. Yung kaso, kumbaga sa ombudsman, di ba? Yan trabaho ng ombudsman sa katarantaduhan, di ba? Magpapail ng kaso sa Sandigan Bayan para ma-dismiss. Yung kaso kasi nila, kumbaga sa ampaw yun, walang substance. Pag pinail mo, siyempre, walang ibang gagawin yung husgado kundi i-dismiss yung kaso. Yun ang modus operandi na discovery dyan, di ba, sa ombudsman. Isa yun. Sa panahon ni Aling Mercy Gutierrez, ganun ito. Yun ang ibig sabihin nung nila General Benji Magalong at saka nung iba na mahina yung ipinail na kaso sa kay Albayalde, mga kaibigan. Pero ito kung tawagin natin mata ng publiko, sa ibang tawag yan, sa English, bar of public opinion, convicted na ito Si General Albayalde, yung pagkaka-absuelto sa kanya, lalong nagpatibay sa paniwala ng tao
na may kinalaman siya. Sinasabi dito sa kaso na wala siyang kinalaman, walang direct na ebidensyang mag-uugnay daw sa kanya doon sa kaso. Pero sa napanood ng publiko, kung walang napanood yung publiko, di lalo na doon sa Senado, mga kaibigan, di ho ba? Kung di napanood yun, di lalo nang pwedeng palusutin ito, mga kaibigan. Yan, napanood na, nangyari pa, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, nasa linya na po natin ang batikang columnist ng pahayagang Hataw, dating Pangulo ng National Press Club nung matino pa ang MPC. Wala iba kung hindi si Ka Jerry Yap. Ka Jerry, magandang gabi. Kumusta ka? Magandang gabi, Captain C. Oh. At sa mga milyon taga-subaybay ng Rapid Fire. Meron akong nababalitaan tungkol dun sa kaso nitong kliyente ni Topacio. Ano ba yung... Tama ka, Captain C. Oo. Kung nabasa mo nitong nakaraan Lunes, may 3 gold chip, babanggitin ko ng mga pangalan, Philippine Star, Manila Times at Philippine Tribune, ay nagpalabas ng istorya. Ito si Atty. Freddy Topacio. Na siya raw ay Diba, Topacio ba? Topacio. Topacio. Akala ko Topacio Na siya ay nagsampa ng reklamo sa NBI to sa kanyang kliyente, yung Novo Philippines, na pag-aari ni Lovely Messi Nuevo Goto Hapon. ng reklamong cyber libel. Di umano, nabanggit pa ang aking pangalan doon, kasama ang 5 personalidad, na kami raw ang may pakana ng kumakalat sa social media ng isang paninira sa kanyang kliyente. Na isang scammer. Itong kumalat na issue sa kanyang kliyente na si Lovely Messi Nuevo Goto. Yung tinutukoy niya na kumalat. Tinutukoy ni Topacio. Na kliyente niya. Okay. Ang issue ng kumalat sa Facebook ay merong isang Facebook page na Scam Alert. Na ayon doon sa Scam Alert na yung Japanese government inihiling sa Philippine Stock Exchange at sa gobyerno ng Pilipinas na imbestigahan itong panloloko, pang-i-scam ng kanyang kliyente na si Lovely Messi Nuevo Goto. Okay. Ngayon, pinagbibintangan niya na ako kasama 5 personalidad ang may pakana daw nito. Kaya kaninang hapon, nagsadya rin po kami. Sinama ko rin yung 5 personalidad sa NBI Cybercrime Division. Kami, hindi na namin nintay na kami isapina Nagtungo na kami doon, nagpunta kami para i-clear yung sarili namin. Dahil wala naman kami kinalaman dyan. Hindi naman namin na gawa yan. Wala rin naman kami na sineshare na ganong artikulo sa Facebook. Yun paratang ni Topacio. Ni Topacio. Bakit, ito na lang Percy, bakit ko siya kailangan na idaani pa sa Facebook? May sarili naman akong pahayagan. Pwede ko naman siya doong banatan o ilabas ko yung istorya ng
pang-swindling ng kliyente niya. Oo, Kaya tama. kanina, maayos naman tayo tinanggap sa NBI. Lumapit tayo kay Deputy Director Victor Guzman at nirefer nga tayo sa Cybercrime Division upang alamin ano ba talaga yung reklamo sa amin. Mhm. Ay di, binasa sa amin noong ex-off ng Cybercrime Division, na nalimutan ko lang ang pangalan ng abogada, Mhm. na initial complaint pa lang naman pala yon, na sinasabi kami raw ay nagpakana ng pagpapakalat sa social media ng mga mapanirang issue laban sa kanyang kliyente. Sabi ko, anong katibayan niya? Oo. Wala naman siya pinakikitang katibayan o ebidensya na kami may gawa noon o kami nagpakalat noon. Aha. Kaya nga sabi nung taga Cybercrime Division, iniintay nila yung formal affidavit ng complainant na si Lovely Messi Nuevo Goto at kami padadala na sa PINA. At ang sagot po namin doon sa abogada, opo, attorney, at hintayin po namin sa PINA at sasagutin po namin yan dahil kami, wala kami kinalaman po dyan eh. Oo. Malinis ang namin eh. Doon sa tinutukoy niya, wala kayong kinalaman doon sa Facebook Wala. account na yun. Alam mo, Kapresi, yung 5 personalidad noon, meron silang isang something in common lang. Yung 5 personalidad na binabanggit ni Atty. Topacio, lahat yun ay biktima, Nagancho. nagaancho ni Lovely Messi Nuevo Goto Oho. ng milyon-milyon. Alam ba ng Scam. sinabi nyo ba sa NBI na ito ay may kaso? Yung nga po, pinakita namin na Itong mga- ng Yung mga Kaso pinaratangan namin. nila na tao na isinama ka doon, yung pinaratangan nilang tao ng cyber libel, itong mga taong ito ang nagdemanda laban doon sa kliyente niya. tama. Diba? Kapresi. Oh. Yung isang nga po nakasampa na sa Manila Trial Court ng Parañaque Oh. at yung isang kaso naman ay nakasampa sa Pasay Prosecutor's Office at submitted na for resolution yung kasong estapa at violation of BP 22. At yung dalawa pa ay meron din siyang pagkakautang doon na nagancho din niya. Mhm. Yun ang pinaliwanag ng nung 5 kasama ko kanina sa NBI na kung meron dapat imbestigahan, ang imbestigahan yung kliyente ni Atty. Topacio na manggagancho. Oo. Kamen. Hindi, tsaka ang ibig sabihin lang no, pag sinabing may kaso yan, pagkatapos ito, kinakasuhan sila ng cyber libel, Parang binabaliktad niya ngayon, defense mechanism nila yon. ano pa ba sisirahin sa kliyente niya? Sinasira niya yung kliyente niya. Oo, hindi kasi baka baka lumabas sa media, 'di ba? Pini-preempt pa nila, 'di ba? Yung paglabas nung katarantaduhang ginawa nung kanyang kliyente. Tama ka dyan, Kapresi. Oo. At ang isa pang iniisip kong dahilan para magkaroon ng ganyang media ops na ginawa ni Atty. Topacio, alam mo naman tapatan tayo, Kapresi. Matagal na tayo sa industriya. Alam naman natin yung mga ganyang klaseng trabaho sa mga kabaro natin. Basta may budget, maglalabas ng ganyan. Oo. Ng walang batayan, di po ba? Oo. Kung babasahin mo yung istorya, parang copy-paste yung 3 dyaryo. Word by word. Iisa gumawa. Sentence by sentence, iisa. May Copy-paste niya. may ponente. May punyente, may nagpunyente. Oo. Kaya halatang-halata na may budget. Oo. Ang tawag diyan ang gusto kasi palitawin nito si Topacio, humanga yung kliyente sa kanya pinahanga niya. Meron tayong panabla diyan. Ubra ba yung iimbento ka lang ng cyber libel, hindi ba? Na wala ka Tama. namang ebidensya. At Tama. saka as against dun sa kaso na nakasampa laban sa kanila. Ibig sabihin, ginagawa mo lang yan para magkaroon ka ng panabla. Baka sakaling umareglo pa itong mga nagdemanda sa'yo. O pumayag na sa areglo. Attorney areglo yan eh. Si Atty. Ingay, hindi po ba?
Oh, ano yan eh, hindi nga trial lawyer ang tawag dyan eh. Yan eh, trial by publicity. Tama ka, Di ba? Kapersi. Oh, ang Ako, trial Mata- lawyer, si Attorney Causing yan. Trial lawyer yan. Laging dumidiskurso Magaling sa, ano yan, sa husgado talaga yan. Maharap sa kliyente niya yan, di ba? Oh. At ang isa pa nakikita namin dyan na strategy itong ginawa nila ay siguro meron silang bagong biktimang investor at gusto na ipakita na ito yung mga taong naninira sa amin eh. Hindi naman totoo eh. Ang kami nang dadansyo eh. Oh. Diba? Gagawa sila ngayon, pupunta ng NBI, sasabihin, itong mga to nagpakalat ng ano. Yung bang yung bang kaso laban sa mga kliyente niya na dyaryo? Hindi pa. Oh, yun na nga eh. Eh dapat ilabas na sa dyaryo 'yan. Kasi unang pinail yung kaso, ang katunayan nakasampa na yung isa sa husgado, yung isa submitted for resolution na. Eh itong sinasabi niyang reklamo sa NBI ano yan harassment yan eh. 'Di ba? Kasi gusto nilang ako yun ang tingin ko. Magindaan yan para pumayag sa aregluhan. Bumukas yung pinto sa aregluhan. Meron silang panabla. Oo. Alam mo, Kapersi, may natitira pa naman akong konting respeto dito kay Tony Chopacio. Oo. Attorney. Akala ko, ang pagkakilala ko dito ay siya tagapagtanggol ng mga inaapi o yung biktima ng mga injustice, di po ba? Oh, biktima ng krimen. Biktima ng krimen. Aba, pinagtatanggol, dinidepesa na ito lagi, puro kriminal eh. Tama. Oh. Kung maalala mo, yung kaso na sa Palawan, yung pinatay na mamahayag. Yung Reyes Brothers. Reyes Brothers. Oh. Diba? Oh. Kala ko, tagapagtanggol to ng mga napi. Ginagamit pa nito ang BACC. Puro kriminal ang hawak nito eh. Oh, baliktad eh. Volunteers Against Crime and Corruption, di ba? BACC. Lahat ang kliyente niya, kung hindi kriminal, corrupt. Baliktad eh. Kung maalala mo rin, Kapersi, si Senador Coco Pimentel, minoljack yan eh. Tama. Dahil umipal yan na siya raw abogado ni Senator Coco Pimentel doon sa election protest niya noon kay Senador Subiri. Oh. Galit na galit si Senator Coco Pimentel eh. Nag-press release nagsalita si Senator Coco Pimentel eh. Na hindi yan na abogado ko. Huwag kang epal ng epal. Pinagsabihan siya eh. Oo. Tatay ni Coco ang abogado niya eh. Doon sa protestang yun, kundi ako nagkakamali eh. Oh, ngayon, eto si Topacio, pinahiya siya, hindi ba? Kaya ang ginawa niya, pinrotesta niya si Coco Pimentel, hindi ba? Tama. Oh, pinahiya ng kaso, di walang hiya yan, di ba? Oh. Ikaw nag-isakti din dyan. Nung kakaupo pa lang dati ni Erap na Mayo, nagkaroon ng malaking rally ng transport group. Oh. Naalala mo ba yung Kapersi? Oh, kinasangkapan niya yung mga bus, yung mga owner, operators. Tumayo yan sa may Espanya, di ba? Naalala mo? Oh. Sabi na itong ini-interview, napakatapang eh. Sabi niya, kami lalaban dyan, Erap. Hindi kami papayag na kami, hindi papasukin sa Maynila. Ang tapang eh. Oh. Di ba dumating si Erap naka-camouflage military, na suot? Oh. Ay sabi ni Erap, bumaba na sa sakin eh. Sino yan? Sinong nang gugulo dyan? Aba, bigla biklop eh. Hindi, tsaka sabi sa kanya, sabi, amo mo? Sabi ni Topacio, hindi po, Mayor. Hindi po, opo, Mayor, opo. Makipag-dialog po kami. Puro opo narinig ko eh. Binenta yung kaso. Ang akin naman, magaling ka, hindi ko maintindihan kung masasabi ko magaling na abogado to o abogadong di Kalembang o wala nga balita pa na naipanalong kaso yan ka Jerry. Wala pa ako nabalitaan. Meron kundi areglo, talo. Lagi.
Hindi siya sumikat sa mga kasong naipanalo niya eh. Sumikat siya, kakasawsaw sa mga celebrity, Yan sa nga. mga artista. Basta malalaki. Diba? Oo, kaso may pangalan yan. Papasok yan kahit di, kumbaga sa sa handaan, gate crusher yan eh. Oo, Bigla- tama ka. Di ba? Biglang papasok sa eksena yan, no? Nang walang kamuwang-muwang yung mga kuwan ba? Sikat na abogado. Ah. Tanong na lang natin kay Claudine Barreto, di ba? Yun na nga eh. Eh si Tumahan Dennis yan, Cornejo, sino nagkwento Yan. sa akin? Oo. Yung Siya. bugaw niya. Yung Oo. bugaw niya si Mimi. Nabading. Nagbabading-badingan. Sa Cebu, siya raw ang sumasalubong dyan, tsaka kay Dennis Cornejo, tsaka kay Topacio. Hmm. Oh, doon sila. Sine-check-in daw sa ano. Ngayon, Kalit na tao eh. May pala sa matangkad yan. na ano to deception ng trabaho to, kawawa ang mga kliyente na nakukuha itong abogado. Alam mo, hindi ko maalis sa kanya dahil itong kliyente niya yung nakuha niya ngayon, to si Lovely Messi Nuevo Goto, sa damin sa milyon-milyon na natansyo nito, eh, nanlaki ang mata ni Topacio eh. Ah. Dinakmahan niya kagad eh. Ah. Hawakan ko itong kasong to, kahit ikaw kahit ikaw may manggagancho, kahit Dadaanin, ikaw ay swindler, kahit ikaw ay estapadora. dadaanin ko sa press release. Yan. Oo. 'Di ba? Basta bayaran mo lang ako ito pang gastos. Di ba? Ito naman mga uto-uto, milyon ang binigay sa kanya. Pamumudmud sa media, tig magkakano lang, 3,000. Nagamit pa sila, nabukulan sila. Pumapayag eh. Kumbaga, mga willing victim eh. Di ba? Ngayon, Gagamitin ko na rin ang programa mo para ipanawagan sa dahil sa dami nakikinig sa iyong programa, Ka-Percy, sa mga negosyante dyan o yung mga mahilig magnegosyo, kung kayo'y makasagupa nyo o makilala nyo itong taong to, si Lovely Messi Nuevo Goto, ay mag-isip muna kayo na 10 beses. Magaling magsalita to, magaling mag-engganyo to na mag-invest sa kanyang negosyo. Ito ay nagpapakilala na siya ay malaking supplier sa Watson, sa SM. Nung binerify namin, hindi naman pala totoong supplier siya doon. Wala siya sinusupply doon. Pakikitaan ka ng opisina niya, nandiyan dyan sa Rockwell, may pakikita yung kanilang negosyong importation ng mga imported goods. Pero wala. Front lang yun para siya makakuha ng mga investor. Pagkatapos mo mag-invest, pangangakuhan ka ng magandang kita, ganyan, ganito, ganyan. Pagkala na ilang buwan, wala na, tangay na yung pera mo. pyramiding din ang lakad, ano? Ang tawag dyan, may isang scheme siyang ginagawa, yung kung tawagin ay kiting. Ano yung yun? hiram dito, kuha dito, mga 10 taong kinukunan niya ng pera. Pinaiikot. Pinaikikot. Ganun yung di ba, yung mga scammer ngayon, yung networking. Ang dami sa Oo. panahon na yun. Kasi Pati- nag-iingat natin ng mga listener mo. Pati yung lalo na yung relihiyon, mga di ba? negosyante. Oo. Di ba member ng Kapa yan? Si Tapos Goto. pinalo pa yung kapa. Oo. Napagalaman ko, marami siyang, itong huli nag-inimbestigahan ko ang kanyang mga nabiktima. Alam mo, nakakalungkot meron na malapit ko pang kaibigan din, kumpare ko. Nabiktima din pala niya. Napakawalang iya talaga. Bakit? Ang dami nabiktima. Alam nyo, ibig sabihin ito si Goto na ito, Lovely Goto. Oo, lovely but deadly. Oo, pero dalawa bibig eh. Di ba? Oo. Magaling manloko yung isa eh. Yung isa naman, kumakain ng pera. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Nasa linya pa rin ho natin si Ka Jerry Yap, mga kaibigan, tungkol ho dito sa kaso ng isang babae na nagngangalang Lovely Goto na idinimanda po ng ilang katao na niloko niya, ginancho niya sa pera.
Kumbaga, nawalang hiya. Ha? At ito ho'y kliyente ni Attorney Topacio. Dapat maging maliwanag yung panawagan mo ka Jerry na Yes. ito'y may kaso na nakabinbin ngayon o nakasampa ngayon sa Parañaque Regional Trial Court. Regional Trial Court ba? Metropolitan Trial MTC. Court at, Oo. sa Pasay Prosecutor's Office. Sa Pasay Prosecutor's Office. Bago... Kaya nasamantalahin ko na Ka-Percy, Oo. dito sa iyong programa, na mapalam nga sa publiko na mag-ingat Yan. dito sa panloloko at panggagancho nitong si Lovelyn Messi Nuevo Goto. At kung meron din siya mga nabiktima na nakikinig, abay sampahanan nyo ng kaso. Huwag na nyong asahan na kayo'y mababayaran nitong babaeng to. Talagang ang dila nito parang pinaglisa dila ng ahas. Sanga-sanga ba? Masyadong matalim ang dila nito. Makamandak. Sanga-sanga dila. Makamandak. Ang daming buhay ang sinira nito, Ka-Percy. Oh. Mga magkakaibigan, mga pamilya nasira dahil sa kanya. Yung mga pinaghirapan pera ng mga tao, niwalang yan itong babaeng to. Hindi ako magtataka kung isang araw magancho niya si Topacio. Hindi. Mali ka, Ka-Percy. Baga si Topacio makaganchi sa kanya. Yung kinulimbat niya, makukuha ni Topacio. Sa bagay, Diba? marami nang naipahamak na kliyente yan, di ba? Marami na naipatalong kaso yan. Ang pinakapanalo niyan, table. Di ba? Yun ang pinakapanalong kaso niyan na nabalitaan ko Compromise Areglo. So, gano'n na lang, Ka-Percy, at maraming salamat sa oras na binigay mo sa akin upang may paliwanag sa publiko yung isyong ito. Oo. Ingatan lang ni Lovely yung bibingka niya. Okay. Mahilig Maraming sa salamat, bibingka Ka-Percy. yan, si Topacio. Sige, Ka Jerry. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron po tayong mga birthday celebrator, mga kaibigan. Una na nating, kasi kahapon, hindi nga ho tayo nakapasok dahil, tinan niyo, ang bilis ng pagpayat ko. Di ba? Isang araw lang yan, ha? Binabati natin, belated na po, sa kanilang kaarawan kahapon, itong bunsong anak ni Arlene Tañedo Varias na si Abigail Riza or tawag sa kanya Abi. Birthday niya ho kahapon. At saka si Susan de Silva Perez ng Bulacan. Kapatid naman ni Josie de Silva Ignacio ng Canada. Si Abigail, anak yan ni Arlene Bunso na anak niya, si Abi, at si Susan de Silva ng Bulacan. At dahil birthday ni Abi at ni Susan de Silva Perez, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming
Baka sabihin ho nung mga mga nagdemanda rito kay Lovely Goto, Lovely Goto Hell. Alam niya, iba na ngayon, ano? Pag may kaso ka, magpapile ka ng counter. Ha? Magka-counter ka para may ano ka. Ha? Panabla ka, ganon. Ha? At baka sakali, parang yung iba, meron nga negosyante, di ba? Pinautang na't lahat eh. Pagkalipas na 1 linggo idinimanda yung nagpautang. Mga kaibigan, paano? Merong mga koneksyon sa husgado, sa piskalya. Ito naman, gusto niyang gamitin ni Atty. Topacio yung MBI. Wala siyang ebidensya, nagrereklamo siya sa MBI. Di ba dapat pagka abogado ka dapat nagreklamo ka directly sa piskal. Nag-file ka ng kaso. O, ba't di niya ginawa? Kasi, iniisip niya siguro, magagamit niya yung Cybercrime Division ng MBI para establish ng kaso. Di ba? I-impluensyahan niya. Kaya niya ginagamit ang media. Gusto niya ring impluensyahan yung mga resolution. Okay, pakita niya sa kliyente niya na iba siya pagka umawak ng kaso, nasa media, pinag-uusapan ng kaso. Pero pagka binalikan mo yung mga kaso niyan hinawakan, dalawa lang Wala pa akong nabalitaang nanalo Kung hindi na-areglo, mga kaibigan, natalo. Pagka siya ang abogado. Etong pagtanggap ni Vice President Leni Robredo doon sa alok sa kanya ni Presidente Duterte na pangunahan itong kampanya laban sa illegal drugs, mga kaibigan. Sa balita kanina, kumakalat pa, pati yung video na talumpati ni Vice President Robredo, tinanggap niya na yung hamon sa kanya. Ito'y make or break ito na matatawag natin, mga kaibigan. Bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs na pag pinaigsi mo ay ICAD, Interagency. Kung di ako nagkakamali, mga 4 na puraw na agency yan, Mario Joseph, ang daming dekorasyon. Hindi kaya gawing kurtina rito si Leni Robredo, mga kaibigan. Pantatakip. Parang kurtina lang. Ayon ho dito, kay Vice President, pero yung offer sa kanya, pati yung mga appointment letter, parang walang kortesiyang ipinadala, Sa text lang nakikipag-usap yung yung Malacanang Mga kaibigan, di ba dapat pagka bigyan ka ng pwesto, personally kausapin ka, especially, second highest official of the land. Dapat may kortesiya na kakausapin ka personally. Mga kaibigan, di ba? Walang ganung nangyari. Kaya nung bago pa lang na sinasabi itong i-appoint si Leni Robredo, mga kaibigan, ang sabi ng iba, ano yan, trap yan. Di ba? Hanggang sa finally, sinulat nilabas yung appointment, pero yung appointment, kumbaga, hindi nakasulat. Walang nasasaad
kung ano yung gagampanan na trabaho ng isang co-chairperson o drugsar, co-chairperson nitong Interagency Committee on Illegal Drugs. Unang-una, wala naman dating alam tayong ganyan eh. Ano ito? Bubuuin pa lang. Di ba? Oh. Sabi ni Leni Robredo, sa dulo, ang pinakamahalagang konsiderasyon para daw sa kanya, simple lang. Kung ito ang pagkakataon para matigil ang patayan ng mga inosente at mapanagot ang mga kailangang managot, papasanin ko ito. Kaya tinatanggap ko ang trabaho na binibigay sa akin ng Pangulo. Vice President po ito, medyo turuan ninyo managalog kailangan medyo maganda pananagalog natin. Tama ang paggamit. Ngayon, ito ang sa akin. Marami nagtatanong, ano magiging trabaho nito? Yung kung tawagin nila, job description. Di ba gano'n naman ang isang appointment o gagampanan mong pwesto sa gobyerno? Alam mo yung function mo, di ba? Alam mo dapat yun. O itong sinasabi niya ngayon, ang gusto niya, walang patayan. O walang human rights violation, etc. Mga kaibigan. Pero mapapansin ninyo, kayo, ano sa palagay ninyo? Ako, agrabyado si Robredo rito, pero tinatanggap niya ang trabaho na ibinigay sa kanya. Malaking risk ito para kay Leni Robredo dahil hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari sa likod ng pagtanggap niyang ito. Sabi ko nga, ano yan make or break yan para sa kanya. Mga kaibigan, pwede siyang paglaruan dyan. O, sino nakakaalam, di ba? Pwedeng mangyari yun na paglalangan siya dyan. Pwede siyang isabotahe. Kasi kung masisira si Leni Robredo, alam niyo bang, ito nga, yung mga senador, sinasabi nila, welcome na welcome daw yung talaga kay Robredo. Alam niyo, dalawa lang ang malinaw dito na natutuwa sa pagkakatanggap ni Leni Robredo ng pwesto. Ito mga senador, suportado raw nila si Robredo. At pinupuri nila si Robredo sa kanyang pagtanggap sa anti-drug. Ano ibig sabihin yan? Ako, para sa akin dalawa lang bagay yan Dalawa lang ang malinaw na natutuwa sa pagkaka-appoint kay Leni Robredo. Sino yun? Yung natutuwa, yung dalawang natutuwa sa pagkakatanggap ni Leni Robredo sa pwesto, yung isa ron, yung ayaw na maging presidente siya. Di ba? Pangalawa, yung mga may balak tumakbong presidente. Yun yung dalawa na tuwan-tuwa ngayon sa ginawang pagtanggap ni Leni Robredo doon sa pwestong inalok sa kanya. Kasi tayo, magmamatsyag lang naman tayo, mag-aantay lang tayo ng resulta di ba? Kaya sino pa ilagay dyan pero meron dalawang natutuwa. Hindi dalawang tao ito. Dalawang klase ng mga nilalang ito. Yung isa,
ayaw siya maging presidente. At yung isa, may balak din tumakbong presidente. Bakit? Kasi sa lahat sa kanila na mga nag-a-aspire o pumuposisyon, pumupostura, yung ba pumoporma, para ang mapapansin mo sa presidensya lang ang tinutumbok, ang inaambisyon. Di ba? Meron na niyan. Pacquiao pa lang namumudmud na ng pera, di ba? Marami pa. Si Villar, di ba? Tito Soto, posible yan. Senator Lacson, pwede yan. Di ba? Sino pa? Meron pa tayo naririnig. Isko Moreno. Mga kaibigan. At meron pang iba. Yan, si Alang Cayetano, kunyarihan niya, wala. Pero bigla yan. Makikita ninyo. Kaya nga, pati hindi niya pera, pinamimigay niya. Kasi hindi niya pera sa mga congressman. Di ba? Ngayon, bakit gusto nila na si Leni? Yun ang mahirap Kapag ikaw meron kang potential na maging presidente, o kaya yung iba dumideklara, di ba? Delikado yun Kapag maaga pa, may potential ka. Bagay, ilang taon? 3 taon? Kailangan na siyang sirain, mga kaibigan, ng mga may balak din tumakbong presidente. Bakit? Sa lahat ng mga presidential wannabes, o kaya may potensyal na baka sakali hindi nyo, ewan ko lang kung si Noli De Castro, bigla na lang, susulpot yan. Di ba? Mga kaibigan. Kasi nakikita ko sa television, iba Ngayon, eto ho Bakit si Leni Robredo target lahat yan ng mga gustong tumakbong presidente? Dahil sa lahat sa kanila, pinakamadali kay Leni yung tumakbong presidente. Nandun na siya Vice President na siya So, kung matatanggal siya at masisira siya bago dumating ang presidential election, sira na siya, mga kaibigan, yung mga nagbabalak na tumakbong presidente at yung ayaw siya na maging presidente, kuwan ho yun. Pabor sa kanila yun. Yung mga may balak tumakbong presidente, mababawasan sila ng isang mabigat na kalaban. Kasi mabigat na kalaban na rin si Leni Robredo sa 2022. Dahil sa kanyang hawak na posisyon na Vice President, mga kaibigan. At saka parang walang mangyayari doon sa protesta laban sa kanya. Nagpapahiwatig din yan na mukhang malabo ang tsansa nung protesta laban sa kanya. If in case lumabo yun, may isang option. Etong paghawak niya ng posisyon. Di ba? Sa administration ni Presidente Duterte. Hindi pa nga nakakapwesto Katakot-takot na banat sa kanya, di ba? Binabanatan na siya ni Bongo. Binabanatan na siya ni Bato. Bakit? Potential na to si Leni Robredo At saka ito, kumbaga, ano yan sabihin na natin, hindi yun ang intensyon ni Presidente Duterte. Pero alam naman ninyo, yung mga nasa paligid niya, iba ginagawa di ba? Sa sinasabi ni Presidente Duterte. Lalo na yan.
kapag ka naitalaga siya, pwede siyang hindi sundin eh. Pwede siyang paglaruan. At hindi pa yun. Alam naman ninyo nangyari sa mga, dito sa kampanya laban sa droga. Hindi ho ba ang daming napatay dyan? Kung may nakasuhan man, ilan lang yun eh. Di ba? Kasi hindi lahat nag-file ng kaso. Doon sa mga naging biktima. At saka pagka malakas, nakita niyo si Albayalde, walang kaso yan. Kaya pala sila Cesar Montano, hindi nagkakaso. Nag-resign lang. Si Wanda Teo, ganun din. Etc. Mga kaibigan. So ano ibig sabihin? Isang posibilidad dyan, possibility yun, na pwedeng pag-upo ni Leni Robredo, hindi man yun intensyon ni Presidente Duterte sirain siya, ang gagawa niyan yung mga nakapaligid kay Presidente Duterte. Ngayon pala, nakikita mo na eh. Iba na sinasabi nila Bongo, nila Bato. Di ba? At saka yung mga, alam mo naman sa pulis, pwede siyang paglaruan dyan. Ngayon, tinanggap niya yan, baka mamaya, pumatay itong mga pulis, gumamit sila ng mga sacrificial lamb dyan, pagkatapos kakasuhan, demandado ka, arestado ka kagad. Anong gagawin mo? Mapipilitan ka na isuko na ang bataan. Di ba? Isuko mo na ang ambisyon mo. Kaysa naman makulong ka. Ganun yan eh. Bibilisan ng kaso laban sa iyo eh. Hindi ka naman kapanalig eh. Sana ang kapanalig ka. Babasura natin yung kaso mo. Ganun ho yan eh. Hindi naman si Presidente Duterte gagawa nun. Itong mga gustong makapagpakita ng katapatan sa kanya na hindi nila iniisip yung kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Ang importante sa kanila, makapagsipsip sila. Di ba? Sipsip na sipsip, ganyan. Basta sipsip lang. Yun ang masama na pwedeng mangyari. Baka gawing madugo nitong mga kwan. Kung hindi nga siya ginawang madugo ng mga tao, di ba? Pumatay ng pumatay, ultimong bata, pinatay. Mga kaibigan, hindi si Leni Robredo yun, lalo na siya. Pwedeng maging opportunity ito ng mga siraulo. Di ba? Ngayon, ang hindi lang natin alam, kung kaya tinanggap ni Leni Robredo yan, well prepared siya dyan. Alam niya yung mga apprehension ng iba, di ba? Maging siya lalo na. Kung ano yung mga possibility na pwede niyang kaharapin dyan sa pwestong tinanggap niya na yan, mga kaibigan. Baka pinaghandaan niya. Yun ang hindi natin alam. Bakit mo na mamamaliitin? Kung halimbawa, may plano na gano'n ang gawin sa kanya at meron naman siya naiisip na ibang plano rin, laban doon sa plano. If in case na mangyari yung yung mga hindi dapat na mangyari, yung apprehensions, di ba? Yung posibilidad. Maaring ganun yun, mga kaibigan. Ano raw ba yung job description? Kasi wala nga sinasabi pa eh. Ito si Panelo, kung ano-ano pinagsasabi. Kanina, pabalik-balik. Wala naman laman. Yung mga tinatanong sa kanya, puro pambababara lang para ma-disorient yung mga nagtatanong, mga kaibigan, sinosopla niya, wala naman siya sagot na matino. Ngayon, para sa akin, sa ngayon, ang job description
Sa pwesto ni Leni Robredo, simple lang. Yun, yung pag may namatay dyan, makakasuhan agad siya. O, di hindi rin siya magtatagal. Mga kaibigan, ano po? Mga kaibigan, bayanin niyo ibahagi ko itong isang balita ho, no? Nais nating ibalita para na rin sa kaalaman ng mga nakakakilala sa kanya, mga kaibigan na hindi pa nila na babalitaan. Yung kaibigan ho natin, si Christopher Cristobal, pumanaw na po sa Japan noong November 1. Siya po ay isang musician, folk singer, na ating nakasama nung araw, kaibigan natin. Ito ay binalita sa atin ng kanyang anak na si Tupe o si Chris Jr. Natatandaan ko tong anak ni Chris Dinala niya ako dun sa bahay nila yan yung anak niya. 1 taon pa lang yata yan nung makita ko yan. Yung si Criso pumanaw nung November 1 sa Japan. At nakremate na po siya nitong November 5, Martes po yan. Pero hindi pa malaman kung kailan ang petsa na maibabalik dito sa bansa yung kanya mga labi. Tagal kong mabait ito si Chris Mabait sa mga kasamahan niya sa trabaho. Matagal ho naming kaibigan. Halos yung kaibigan ko, kaibigan niya, yung kaibigan niya, mga kaibigan ko rin. Parang isa lang yung inyong circle. Ganon So, pumanaw na, pero pagbibigay alam ho daw nung kanyang anak na si Chris ay kung kailan ang petsa na ibabalik dito yung kanyang labi sa Pilipinas para iburol. Sandali, mga buto na lang yung ibabalik dito kasi na-cremate. Yun. Pagbibigay alam na lang daw nung kanyang anak na si Tupe, si Junior, mga kaibigan. Bueno, tayo po ay magbabasa rito ng mga reaksyon at saka ng mga pagbati. Ngayon natin ito, magagamit itong laptop na ika nga po ay galing sa tropang Lapid Fire. Salamat nga po pala sa sa inyong pinagtulong-tulungan para magamit natin dito sa ating programa. Pinasasalamatan ko si Minerva Martinsen. Kasi nag-message siya, ilang oras daw siyang nakinig sa YouTube, mga kaibigan, nung ating mga nakaraang programa. Pinanood niya yung YouTube. Sa YouTube, nabanggit na rin lamang natin, binabalita ko rin sa inyo na mula nung May, meron binuksan na Lapid Fire channel sa YouTube. May lang ito May lang. Anong buwan tayo ngayon? November, di ba? Alam mo ninyo, ang views natin umaabot na ngayon sa mahigit humigit kumulang 8,500,000 views na. 500,000 views sa YouTube, mga kaibigan. Kaya nabanggit ko na yata di ba? Na ganun karami na. Kasi nung tinignan ko ulit, tumaas pa Binanggit ko halimbawa nung isang gabi. Nung gabing yun, tinignan ko ulit yung views, may 100,000 kaagad ang
ang tinaas eh. Mga kaibigan eh. Wala hong halong kalokohan yun. Hindi ho namin na hinaluan yun. Pero papasalamat tayo sa inyo pong suporta at pagtitiwala. Yun nga yung kaninang binanggit natin na nag-message, sabi niya, basahin ko lang yung portion ng kanyang mensahe, mga kaibigan. Babasahin natin. Ang sabi niya, thanks for your revealing expose of Arab's wickedness. Hindi ko na sasabihin niya, baka mapasubo pa siya. I also would like to say that you had me laughing about your comment of, blank. Wag na tuloy. Anyway, please, sabi niya, I would like to say that there are many people like me who admire you for the kind of job that you do. Ayun. Salamat po. Yun lang. Hindi ko na babanggitin yung mga nilalaman. Mahaba-haba yung kanyang mga kanyang comments. Eto, mag-umpisa na tayong bumati at bumasa po dito. Siyempre, batiin ho natin si Arlene Tañedo Varias at yung kanyang husband si Ramon sa The Netherlands, sa Amsterdam. Si Andres Bonifacio ng Michigan, binabati natin. Si Joe De Lemos, sana makipagtulungan si Duterte kay Robredo. Napakasinsero ng sinabi ni Vice na hindi na sa natitirang panahon ay magtulungan sila. Tama yun. Maganda yung suggestion nyo. Kaso may mga gusto, isabutahe yun. Yun ang mahirap eh. Ngayon pa lang makikita mo na eh, hindi welcome yung pagsasama. Diba? Tama yung sinabi niya. Nakalimutan kong banggitin yun eh. Maganda yung sinabi ni Robredo eh. Sabi, Mr. President, 3 taon na lang kayo. Diba? Huwag niyo isiping may panahon pa para magtulungan tayo. Masama ho ba yun? Pag may nagsabi nun na masama yun babambuhin ko ulo eh. Si Luningning Mabasa Barawid po, nanonood sa atin. Sabi ni Carolina Luge, marami kaming mag-pray kay BP Leni Ka-Percy na maging successful siya sa binigay na pwesto ni Digong kahit na delikado, peligroso. Protektahan, sabi niya, Lord, yun. Protekta. Si Joel De La Cruz, nanonood po. Edgardo Lim ng New York, katakot-takot talaga yan. 100% na tama ka. Si, katropa nating Rosemary Victoria Court na yung ating live jamming dati. Nakabalik na ba si Rosemary from Ilocos? Si Chuchi Arcilia, siya rin daw ay nananalangin. Kababayan daw siya from a very good family. Diana Sayas Kirante, good evening. Palaging nakikinig ang asawa ko sa iyo from Winnipeg, Manitoba, Canada. Pakibati na lang nyo kami sa inyong asawa. Si Joe De Lemos, bulok talaga politika sa atin. Sandali Si Ari, sa pag-upo ni Leni, sabi ni Arlene, bago niya pwesto ang maging team song niya, Send in the Clowns. Hindi, ang pinakamaganda ron, ano ang paghahandang ginawa ni Leni Robredo para hindi magawa sa kanya yung mga posible
na pwedeng gawin sa kanya. Kamaniwala niya, yung suporta kunyari. Hindi totoo yun. Hindi pa ano yun, hindi mo pa subok yung mga yun. Di ba? Baka suportahan ka niya para bumagsak eh. Mahirap yun magtiwala sa mga yan. O, kaya di mapuksa ang illegal drugs kasi ultimo mga opisyal ng gobyerno sangkot. O, alam naman nila yun eh. Kaya kung ako, si Lenny, di na sana ako sumali. Hindi natin mapapangunahan si Robredo kasi baka meron siyang secret weapon. Di ba? O, ang importante, willing siya makipagtulungan. Di ba? O, kaya doon, napapamali niya yung mga paratang sa kanya ng kung sino-sinong mga matatabi lang ang dila. Sus Mariosep. Sabi ni Rodriguez Tubil, sa tingin ko po, Ka-Percy, kapag kurap ka na kakampi, ano? Diyan, tumatalon. Ano to? Ito na din pinag-pray namin na huminto ang patayan sa drug war. Kasi halos mga mahihirap na biktima at yun din naman hangad ni BP Lenny na makaligtas man lang. Sabi ni Carolina Lugi. Si June Di Valencia, katropa natin. Si Arlene, nabanggit na natin. Si Cecil Belen, good evening, watching from Antioch, California. Advice to Mrs. Robredo, sana isama niya sa staff niya sa bago niyang pwesto, Administrasyong Duterte, sina ex-Mayor Lim at Baguio Mayor Magalong. Pwede. Maganda yan Pwede. Kung tatanggapin. Si Aida Trillana ng Paris, France, nanonood po sa atin. Sa umpisa pa lang, dami ng against, kaya nakapaligid kay Digo ngayon. Kung walang cooperation sa mga nakapaligid, siraan lang ang mangyayari. Yun na nga sana pinagandaan yun ni Vice President Lenny, if in case. Kasi siya sincero yung niya di ba? Wala siyang iniisip na masama laban sa iba. Sila nag-iisip ng masama laban sa kanya. Good evening, Ka-Percy. Sabi ni Chungsun Yang. Ricky Valero, nanonood from Pulilan, Bulacan. Si Tins, Halili Machon ng Salt Lake City, Utah, USA. Si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. Si Flores Roldan, Ricky Ramay daw siya kay Chris musician ito sa South Korea naman, si Roldan Flores. Annabel Tashiro ng Tokyo, Japan, isa rin huyang singer, jazz singer. Si Eduardo Aquino, hindi kaya nasa likod ni Lenny ang Amerika? Laki naman ang likod niya. Hindi naman, unang-una, hindi naman si Lenny ang nagpresenta. Ano ba kayo? Si Lenny inalok. Pambira. Kaya, yung bumabanat doon sa inalok, mali na yun Di ba? Inalok yan di nag-alok ang banatan nyo. Hindi nakapagtataka sa mga supporter ni Presidente Duterte. Yun ang dapat na mangyari Alam nyo kung ano? Kayo tigil nyo yung pagbanat nyo dyan.
pagka si Presidente nagsalita, tamimi na lahat yan, di ba? Si, ano ito? Dali. Parang ano? Gilbert Silvestre. Yan. Nanonood from Alpareta. Saan daw yun? Alpareta. Georgia, USA. Yun. Si Marlene Rojas na ating katropa ay nanonood din po. Magaling na artist yan. Si Mel Rualizo ng Stockton, California. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, California. Si kaibigan nating Rudy Santos ng California, dating musician din po, bandang Horoscope Band. Si Silvio Lugarte. Dali. Yun. Hindi pala pwede ito, no? Hindi pa ako marunong nito Pasensya. Pag-aaralan ko pa to. Si Susana de los Santos na ating katropa, nakikinig siya at nanonood FB Live, sabay, radyo. Si Arnel Mercado, from Winnipeg, nanonood sa atin, Canada. Samang may bay sa Amerika. Lahat ng avenue, senaryo na tumbok mo. Tinutukoy niya siguro yung kay Vice President Leni Robredo. Si Gilbert ay nabanggit na natin, katropang Rosita DC. Nanonood naman siya rin sabay sa Channel 224 ng Sky Cable. Si Eden M. Leiba ay nanonood din po sa atin. At siyempre, yung mga kasamahan niyang nanonood din po sa atin, mga kaibigan. Turuan mo nga ako nito, Juan Braille. Si Jerry Reyes. Birthday pa lang kahapon ni Jerry Reyes. Happy birthday, Jerry, belated. Ka-birthday mo pala si Abby. Si Marlon Lopena Constantino. Hindi malabong umabot sa ganong kalaki ang view sa YouTube. Maganda at informative ang programang Rapid Fire. Salamat po. From West Covina, California. Si Zenny Monroy Ligaspi. Hindi ako nagsawa panoorin past episode mo sa YouTube. Yun, salamat po Kasi late na nga na ilo-load dito sa YouTube pagkatapos pa ng programa natin At saka ang YouTube kasi accurate yan sa views, yung number of views niyan. Muntik nang magkatotoo sinabi mo na dagdagan ng 1 million ang views nung nandong kami. Ganun ba? Sabi niya, si Susana. Si Bakya Onsa, wag na lang ipasa kay Leni ang obligasyon niya. Ituloy na lang ni President Duterte. Masama nga niyan Baka, siyempre, pag kami nangyari under her watch, check na lahat na yan, ibibintang na sa kanya. Gagamitin ng propaganda yan laban sa kanya. Yan na yung lubid na binigay sa'yo. Diba? Para magbigti ka. Yun yung make or break Ngayon, pagka meron naman siya man nakahanda,
at nagawa niya, wala na, patay na sila. Hindi na sila makakatakbo. Di ba? Hindi naman yun mukhang hindi yun ang plano eh. Di ba? Si Glenn Caraang nanonood from Florence, Italy. Mga kaibigan. Nakauwi na pala si Rose. Si Carmela Torres Balcos, nakatropa natin. Ano to? Ayun, nabanggit na natin yun eh. Si Joe De Lemos, kabado na. Si Bongo. Sabi niya. Si Ramon Palyera. God bless. Lenny Robredo. Ingat ka lang. Baka longganisang bigan at tabako. May dala kang longganisa? Si Bowax Aberco. Si Erwin Gutierrez ng nag-isang ba si Erwin? Simula, sabi niya, ito ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Sana nga po. Magkaisa tayo. Walang masama ron eh. Magandang gabi po. Pagbati po mula Rabi, Kingdom of Saudi Arabia. Tama ba? Bigkas ko ron, Rabi. Si Pedro, may unang hulihin ni BP Lenny yung Davao Drug Lord. Si Liam Wu, good evening. Sana tuloy-tuloy na ni Yorme Isko pagpapaganda ng Maynila, pati ekonomiya. Yun. Tama yun. Natin manumbalik from Taipei, si Liam Wu. Si Boyet Potenciano ng San Diego, California. Nabati natin Gary Man ng Tokyo, Japan. Si Alex Louis watching from Germany. Si Arnie Randolph Antonio from Canada naman. Parang nawala na ang issue ng GCTA. Yun na nga eh. Dito, ningas kugun eh. Dami na natatakban. Burbank, nanonood naman, si Noriega Di Maculangan sa Burbank. Si Paul Mendoza. Si Joel Cruz. Si Joel Diaz. Buenos Dias, Joel Diaz. Nanonood ba? Si Kaani. Flormata Saludes. Tsaka si Kaenyang Mina ng mga katropa natin, no? Binabati natin si sandali ayun. Finish na pala yun. Nabanggit na natin. Pamangkin din ni Joe De Lemos, si Abby Mondala. Birthday din daw. Sipin mo nga yung kapangalan pa ni Abby, no? Sino pa ba? Bueno, mga kaibigan, medyo wala na tayong oras, ha? Sa bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno
ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. ay walang nang aapit. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Dito Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood sa channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus, siyempre sa mga sumusubaybay sa ating live streaming sa FB at sa YouTube. hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng Sa pangalan po ni Braille, ang ating technical director, yaong wakas. ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Utorni Chopasio. Makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay.